Biyaheng bukid nga pala ang trip namin ni JR ngayon, kaya tara, samahan nyo nga kami. Maaga pa lang ay naghanda na kami ni JR para nga sa aming dadalhin. Bale, nagdala kami dito ng bag para at least mayroon kaming paglagyan ng aming mga gamit. Isa nga pala sa dinala namin yung extra damit para at least kahit mabasa kami, mayroon kaming pangpalit. Yes mga madam, at ito nga pala ang outfit natin for today's video. At itong si Buddy naman ang lagi namin ginagamit sa tuwing kami ay gumala. Kaya super love na love talaga namin itong Buddy namin kahit minsan hindi namin malinisan. Pero alam nyo ba, kapag mayroon kaming extrang pera, ay doon talaga siya merong palya itong motor namin. Yung tipong alam mo ba yun, parang humihingi din ng kanyang parte. Comment din kayo sa baba kung ganito din yung mga nangyayari sa inyo. Buti na lang talaga sa paggala namin ni JR ay maganda yung sikat ng araw. Pero bago kami magpatuloy sa aming biyahe, ay dumaan na muna kami dito sa may gasolinahan para nga magpagasolina. Medyo marami nga ang nagpagasolina ngayon, kaya tamang hintay lang muna si JR dyan. Habang naghihintay nga ako dito kay JR, ay dito na muna ako sumilong banda sa may puno. Paano ba naman kasi sobrang init talaga ng panahon ngayon. Kung taga Marvel ka, alam na alam mo talaga kung saan banda na gasolinahan ito. Kaya sa mga nagtatrabaho dyan sa mga mainit na lugar o kaya naman hindi, wag yung talagang kalimutan na magdala ng tubig. Medyo malapit na nga kami sa aming pupuntahan at alam na alam talaga namin kapag malapit na kami dito. Kasi naman iba talaga ang feeling kapag nandito ka na, kasi yung simoy ng hangin ay dumadampi talaga sa mga balat mo. Sa mga familiar dyan kung saang lugar ito, comment mo naman sa baba. Para makatawid kami sa kabila, kailangan naming dumaan dito sa may hanging bridge. Habang paakyat kami dyan, grabe talaga ang kaba ko sa mga oras na yan. Pagkatawid nga pala namin sa kabila, ay bumaba na muna ako ng motor. Medyo mabato kasi ang daan, kaya sabi ni JR ay bumaba na muna ako. Baka magtaka kayo kung saan kami pumunta. Dito lang pala kami pumunta sa kapatid ko. Pagdating nga pala namin dito, ay grabe iyak ng pamangkin ko kasi kinatay yung manok. Siguro nga dahil naawa siya, pero yung mga aso sa bahay ay tinatapunan niya ng mga tsinelas. Ito na pala ang mga alagang baboy ng kapatid ko. Parang kailan lang ang lalaki na nila. Buti na lang ay may sumagi sa isip niya na mag-invest habang maaga pa. Okay na din ito, at least parang nag-iipon ka lang dito ng pera. Buti pa ang kapatid ko ay merong alagang baboy, pero ako wala. Okay lang din naman kasi na-invest ko na sa katawan ko. Tingnan nyo naman ang pamangkin ko, parang Robin Guard na dito. Ang kagandahan lang kasi sa pag-aalaga dito ng baboy kasi libre yung tubig. Tingnan nyo naman ako, napapatulala na dyan sa mga baboy. At dahil tanghali na, kailangan ng pakainin itong mga baboy na to. Binigyan na nga ng pagkain ng kapatid ko para naman manahimik na sila. Kapag ikaw ay gumala sa bukid, hindi talaga mawawala ang native na manok. 2 pirasong manok nga bala ang inihaw nila para at least hindi tayo mabibitin kapag tayo na ay kakain. At tingnan nyo naman itong kapatid ko, parang wala lang problema. Syempre kapag native na manok, dapat mayroon talagang sabaw. Kaya itong gagawin namin ay tinolang manok. Bali binalatan nga pala dyan ang kapatid ko para at least nakaprepare na. Habang andito nga pala ako sa ibaba, andoon naman si JR, pero ewan ko ba kung bakit siya nakatulala ngayon. Ang daming talagang skills nitong kapatid ko. Kanina nagbabalat siya ng papaya, ngayon naman nagtatadtad na ng karni ng manok. Grabe! At dahil tapos na sila sa kanilang mga assignment, ako naman ang assignment ko ngayon ay ako ang magluluto. Bali 2 klase nga pala ang aming lulutuin ngayon. Tinolang manok at saka adobong manok. Wow naman, ang sarap! Hindi pa nga kami nakatapos sa pagluluto dyan, pero lumakas na yung ulan. Kaya sinabihan ko si JR na siya na lang ang magpatuloy sa pagluluto. Tingnan nyo naman ang apoy, lumalagpas na sa may kawa. Pero okay lang yan para at least madaling maluto at makakain na tayo. Grabe talaga ang lakas ng ulan. Tapos na kami sa pagluluto sa mga oras na yan, pero kita nyo naman sobrang lakas pa talaga ng ulan dito. At dahil kakain na nga kami, hanggang dito na lang muna. Bye!